Alright mga tol, nakapapasok-pasok na ng balita na ito. Sabi po dito, Pilipino binitay sa Saudi Arabia dahil sa kasong pagpatay. So, tingnan po natin kung ano pong mga pwede natin pag-usapan sa balita na ito. Pero bago ang lahat ng yan, kung hindi ka pa nakasubscribe ay hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin na parating. Let's go! So yun na nga mga tol, play na po natin itong balita na to. Ng Department of Foreign Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Romel Romato, Charge d'Affaires Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada alinsunod sa lokal na batas. Naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera. Patuloy namang tinutulungan ng embahada at ng DFA ang iba pang mga Pilipinong nasa death row sa Saudi Arabia. Sa ambush interview naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nito na ginawa ng pamahalang Pilipinas ang lahat para maisalba ang buhay ng Pinoy. We tried everything, and for many years, and the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Nonetheless, we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia to perhaps have another look. And they did. And unfortunately, the law there is very strict. And apparently, the conviction has stood, and one of ours has been taken away. So, yan nga mga tol. Ito po ang balita kung saan isa pong Pilipino na naman ang binitay dito sa Saudi Arabia. At napakahalaga po nung na mapag-usapan kasi marami pong improvement, maraming mga pagsasakatuparan, mga batas, mga standards, at marami pang pagpapaluwag ng ibang mga usapin. Sabi nga po dun sa isang balita ay may mga improvement na ginagawa para sa mga domestic helper, mga OFW natin na kababayan, para hindi na sila mahirapan sa mga proseso kung ano pa man para sila ay makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero isa rin pong bahagi na maganda at dapat tinitignan dito ay yung sinasabi po na pagsasaayos ng pagtrato sa ating mga kababayan. At ako po naniniwala talaga namang mali ang ginawa po ng tao at nagkaroon siya ng kasalanan sa pagpatay. Balit hindi po ba't marami ring balita na kung saan ang pagtrato sa mga kababayan natin ay hindi maganda sa lugar din po na iyan na Saudi at iba pang mga karatig na bansa. Kadalasan po ay sa mga Arabong bansa ay hindi nagiging maganda ang trato sa mga kababayan natin, lalo sa mga kababaihan. Ako po ay naniniwala na sa usapin po na ito wala tayong magagawa dahil batas po nila yan. Mayroon pong pagbitay talaga sa kanila, at kung ayon sa kanilang pamantayan ay nararapat po yung kababayan natin doon, wala talaga tayong magagawa. Pero ang tanong, di ba, ano ba yung magagawa natin sa iba pang mga bagay? Paano mapag-iigting, paano mapoprotektahan, paano magkakaroon ng mas kapanatagan yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. At sabi nga po ng iba, no, hangga't maaari, bakit kailangan pang magkaroon ng pag-alis sa ating bansa ang ating mga kababayan kung narito po ang oportunidad? Talaga pong naniniwala ako napakaraming tatrabahuhin sa ating pamahalaan kung paano matutulungan yung mga kababayan natin na nagkakaroon ng paghihirap sa buhay, kaya napipilitang kumapit sa
patalim. So hindi lang po ito ang pinag-uusapan natin, kundi ang sinasabi ko po ay kung paano nabibigyan talaga ng hustisya. Una, wala tayong alam sa kaso niya. Hindi natin alam kung siya ba talaga ay guilty o ano pa man. Kung naibigay ba talaga ang karapatan sa kanya, hindi ba siya na frame up o something, hindi natin siya pwedeng hatulan sa bagay na yan. So kung pumatay man siya talaga o ano pa man, I believe mahalaga po yung kanyang buhay. At kababayan natin ay naniniwala kong marami ang dumaranas sa ibang bansa ng pagmamalupit, pagmamaltrato, at kailangan pong pagtuunan ng pansin iyon. So magbasa po tayo ng kaunti dito sa comment section. Sabi po dito, naalala ko noong si PDRD, siguro si President Duterte, no, na former president pa ang presidente, may bibitayin sana na OFW sa UAE dahil sa pagpatay din. Pero nagbanta si Tatay Diggs, pag tinuloy ang bitay ay ipupull out niya lahat ng Pilipino sa UAE. Kaya hindi natuloy ang bitay at pinalaya ang Pinay. Nakaka-proud ang isang Tatay Diggs. Hinahangaan kahit sa ibang bansa. Okay, so parang may naaalala rin akong ganun, pero 'di ba? Mga bagay na malalalim na pwedeng pag-aralan pa, usapan kung paano mas mapoprotektahan, 'di ba? Halimbawa, bakit magkaroon ng kasunduan na imbis na bitayin ay dito ikulong o ano man, 'di ba? Kung paano man, hindi naman tayo mambabatas, 'di ba? Pero marami naniniwala akong paraan para mas mabigyan pa ng pagkakataon makita ang hustisya, talagang mapatunayan yung kaso ng isang tao at kung ito ba ay talagang legit na nararapat sa parusa. Pero pagdating sa pagpatay, kamatayan, kawawa rin naman, no? Ako'y tutol dyan. So dito sa iba pang sinasabi ng mga kababayan natin, sabi dito, dapat ganyan din batas dito sa Pinas. So yeah, wala na pong maisip yung iba nating mga kababayan, kundi sabihin na dapat ganyan na rin dito, o parang bawian. So naniniwala ako maraming paraan na talagang dapat maisaayos ang ating gobyerno, lalo dun sa mga nakaupo sa gobyerno, kung paano mapoprotektahan, may bibigay yung karapatan ng ating mga kababayan, lalo na dun sa mga nagiging helper, naging OFW sa ibang bansa, especially sa mga Arabong bansa, Arab nation. Ayan po ay napakahalagang pagtuunan din ng pansin, no? Dahil kawawa naman kung paano kung hindi naman talaga siya guilty, no? Kung alam niyo yung palabas sa yung K-drama, no, na movie Miracle in Cell Number 7, tama ba yung number ko? Okay, so ayan guys, siguro hanggang dito na lang ang ating mga pag-uusapan sa bagay po na yan. Ikaw, anong idea ang pumapasok sa isip mo na may isa po tayong kababayan ngayon na binitay na naman sa Saudi Arabia? Comment down below. At syempre, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos po natin na parating. So yun na nga, see ya ulit sa susunod na video.